Ayan. So, good evening, everyone, and good evening to our interviewer, Mr. Gerald Daya. But before we start, I will introduce the students or kami po. So, we are first year students from Chinese General Hospital Colleges, Bachelor of Science in Nursing. So, this interview is for the partial fulfillment of the Science, Technology, and Society subject. But before we start, Mr. Gerald, maybe ask if it's okay to you na mag-record po kami. Okay. Okay lang. Okay. So, ayan. So, guys, I will introduce to you our interviewee. Um, basically, Mr. Neil P. Daya is my uncle from my mother's side. So, he is a mechanical engineer, so very highly skilled. And then he is a CEO of Servmex Solution Corporation. And then later on, we will discuss or mamaya share niya yung mga expertise niya and other experiences sa kanyang field of work. So, I will introduce myself too. I am Ariana Bael, the first year student or leader of the SPS Group 4. And then next. And I'm Giancarlo de Guzman. I am Lian Waigalutan. Good evening po. I am Julian Esma. Good evening po. I'm Shaman Pacheco. Good evening po. I'm Miss Jade Season. So, good evening po. My name is Ken Talingdan. And thank you, everyone. So, do you have anything to say, Mr. Gerald, before we start Ah, the first? okay. Thank you. Ah, ayun. Ito first time ko lang talaga magkaroon ng ano. So thank you sa invite at pag-consider sa akin as isa sa interview nyo na regarding sa ano nyo, sa subject nyo. And ayun, hopefully ngayong mga oras na to ah, magkaroon din naman kayo ng mga as a mechanical or engineer or yung sa profession ko magkaroon ka ng ideas since medyo yun di ba from medical field then sa ako naman ay uh, medyo magkalayo talaga pero hopefully magkaroon kayo ng magandang insights dito yun lang. Thank you po, Mr. Gerald. So, I guess let's start. So, for your first question po, syempre mag-start tayo kung ano bang naging motivation or ano yung naging inspiration para ma-pursue yung career in mechanical engineering. Okay, so ayun since magtatagalog na lang ako kasi usually yun talaga um, Ah, nung kasi dati iba kasi yung structure nung sa ano from elementary then high school. So ngayon hanggang 'di ba grade 12 ano. Pero so yung parang grade 10 anduin kasi mag-start na kailangan makapili ka na ng profession o kurso na kukunin mo. So at that time actually yun, parang grade ano ako nung grade 10. Wala talaga akong pang-idea noon. Pero since meron akong dalawang older brother, yung siya ay yung isa ay yung panganay ay electrical engineer. Then yung sumunod sa kanya yung younger naman ko sorry, yung third ano ko na kapatid ay siya naman ay isang automotive mechanic. So parang doon lang ako nagkaroon ng idea na so dapat yung field nilang dalawa, meron akong common na meron kaming common field para sa kanila. So nung napansin ko sa field of engineering, only mechanical engineering lang yung makapag-connect doon sa dalawang field ng kapatid ko. So yun yung parang deciding factor kung bakit ko kinuha yung course na mechanical engineer.
Ayan, very historical pala, no? Yung um, inspiration behind that. Kung bakit kinuwento ng tito ko, mechanical engineering. Oo. So, um, so as you can see, guys, from automotive to electrical to mechanical engineering. So, na-complete na ng family ang types of engineering. So, for second question po, what challenges did you face while studying mechanical engineering and how did you overcome them? If meron man po. So, yung challenges talaga, ang pinaka-challenges talaga sa pag-aaral ng engineering, yung kailangan ano yung focus at saka yung time management talaga. Kasi yung mga basic, yung mga subjects kasi, so during high school or ano, kumbaga makaka-adapt ka naman talaga agad. So, pero kapag andun ka na, so maraming makakaagaw ng attention mo, yung oras mo, yung focus mo kasi bagong ano kasi siya since bago siyang magbagong mong kaklase, bago environment, bagong school kasi dati high school ka ngayon nasa college ka na. So yun yung talagang isang yun talaga yung isang challenges na medyo mahirap kasi minsan mawawala ka talaga sa focus. Actually, ako talaga yung first 2 years ko medyo ano talaga eh. So, gaya ng ordinary na student, talagang nawawala eh. Pero pagdating nung third year, doon lang talaga ulit medyo mahirap magka-catch up nun dahil third year na parang napansin ko, teka, nakalipas yung 2 years tapos andito na ako para sobrang hirap. So yun lang talaga yung isang ano, usual na struggle. And thank you po. Next. So, ayan po. For this next set of question po is about your career perspective po, no? This set of this category po has two question in it po, no? So, the first question is, what is a typical day like for a mechanical engineer in your field? Again, what is a typical day like for a mechanical engineer in your field? So ang mechanical engineer kasi so napaka-broad nung field niya. So ako kasi usually ang yung ang nangyari kasi sa akin yung nagustuhan ko na areas or yung field nga gusto ko ay nagtatrabaho ako sa labas. So kagaya nung previous na mga work ko, ah, ang typical talaga, pupunta ako sa field, akyat ka, talagang hands-on na maiinitan ka. So, pero meron kang, ano pwede ka namang mamili kung gusto mo ba ang trabaho mo ay sa office works, mga paperworks, yan kung gusto mo mag-design. Kasi ang mechanical, pwede rin kasi siyang design using softwares, ewan ko kung ano yung latest na yun, pero yung mga AutoCADs, yung mga ah, pagda-draft. So pwede ka sa office. So ako naman napili ko sa labas. So yung maintenance and then so yun yung typical talaga, lalabas ka, maiinitan ka, mauulanan ka. So yun yung typical na routine ko. Then after naman nun, depende rin kung yun lang talaga, kailangan ma-stretch talaga yung yung araw. Pagbalik mo ng office, gawa ka naman din ng konting field, yung documents. So, yun yung usual na ko, na routine. So, ayun naman po pala, no? So, hindi naman pala nag-i-stop yung work ng mechanical engineer outside lang. Meron din naman po pala silang work indoor, which is yung pang Yes. office. No? So, for the next question naman po is, what are some common misconceptions people have about mechanical engineering as a profession po? Common misconception is ang akala nila, since mechanical engineer, mekaniko na din kami. Parang ganon.
So, akala lang, ano ka pala, mechanical ka pala. Pwede ka pala mag-repair ng engine or ng car or ng anything na ah, mechanical related na equipment. Pero hindi kasi talaga, ah, kumbaga, once as a mechanical, hindi talaga agad namin field yun or hindi yun kasama sa aming pinag-aaralan. So, once na nakatapos lang, doon lang kung gusto mong mag-focus sa field na yon, doon lang kami pwede maging parang mechanic, automotive mechanic. Pero yung halimbawa, kakagraduate lang namin, so hindi talaga kami mekaniko. So, yun yung number one na misconception doon sa aming field. Minsan kasi parang sinasabi, ano ka, mechanical ka, ba't hindi mo magawa yan? So sinasabi namin, hindi naman kasi namin field yung ganyan agad. Uh, yun pala, ano ko lang, ma-explain ko lang, yung mechanical field kasi, pwede kasi kami sa halimbawa, kagaya nung kanina, yung parang design and through mga softwares. So pwede kami yun yung isang office works. Sa loob lang kami ng opisina, gagawa kami ng, for example, kahit itong, ayan, gamit yung laptop or ano. So sa manufacturing facilities yan, mga engineers na nag-design ano ba itsura or ano ba yung using softwares. So meron ding field na sa maintenance kagaya ng mga power generation. So mechanical engineer naman yung nagme-maintain ng mga, for example, yung power plants, nagge-generate na electricity, mechanical engineer din. So, sa mga buildings, meron din. For example, yung mga fire suppression system, yung mga fire alarm system, mechanical din ang nag-handle niyan. Kahit yung mga sinasakyan natin mga elevators, air conditioning, mechanical. So yung mga fundamental or yung basic na mga ah, actually yun hindi natin masyadong napapansin pero lahat ng mga basic na ano yan under siya ng field ng mechanical. Kahit sa medical medical field halimbawa yung mga meron kasi akong ah, nakatrabaho ngayon siya ay nag-sales ng parang mga ventilator yung ventilating machine na ginagamit sa ano. So yun, mechanical engineer din yung nag-ano. So talaga sa lahat ng field kung saan ka yun, talaga napaka-broad. So kami na lang yung pipili kung saan kami magiging interested or saan kami magfo-focus na field. Yun lang. So, I have two questions po. So, kino-consider niyo po ba as a profession, mission, passion, or vocation po ang mechanical engineering? And bakit po, if ever? Yun. Kung profession, so yes, kino-consider ko na profession kasi ah, sa profession na ito, yun, nagkakaroon tayo ng makakapag-earn tayo ng pera. So ito din yung nakaka-support sa aking family. So nako-consider ko siya as a profession. So mission naman, actually yung basic talaga na function or kung bakit ka isang engineer to improve yung usual na way of life natin. Kumbaga, meron tayong routine sa ano na to. Ang trabaho namin kasi i-improve yun. At halimbawa, for example, yung mga um, kagaya ng kumbaga, meron kang certain bagay or usually ginagawa na nakakaubos ng oras mo, time consuming. So parang ang aming trabaho doon, mag-iisip kami ng mga solutions, improvement, papaano kami makapagbigay ng isang product sa inyo or isang routine na marireduce nyo yung oras. So magagamit mo pa magkakaroon ka pa na available or mga free time. So yun talaga yung
basic na ano talaga namin. So, nako-consider namin siya kung as a mission. Sa passion naman, yun, nako-consider din namin siya as a passion dahil dito sa Pilipinas, kapag siyempre engineer, ang profession namin dito talagang ah, kung mapapansin nyo, lahat nag-abroad o umaalis na ibang bansa kasi nga siyempre talagang pag ito lang talaga yung ating ah, kumbaga pag dito lang, hindi talaga sasapat yung basic na pangangailangan natin. Pero yun, dahil nga sa passion, may ilan, o halimbawa, isa na rin ako na pinili ko talaga na dito sa Pilipinas kasi hanggang ngayon, nagko-continue pa rin ako na i-figure out ano ba yung pwede kong gawin na parang matumbasan ko or matapatan ko yung, syempre alam natin pag nag-overseas tayo, yun, mas magaan yung pamumuhay, mas okay yung magkakaroon tayo ng yun nga, syempre mas malaking kita natin doon. Pero ah, since yun nga nabanggit ko kanina, continue ko figure out ano ba yung pwede kong magawa, ma-improve na kaya ko naman palang magtrabaho dito sa Pilipinas na halos same din naman ng ano natin sa abroad. So, yun, kaya na-consider ko siya as passion. So, yun, yung vocation, so parang vocation, ano din, parang yung business din. So, yun, same din. Kaya yung lahat ng aspects na yun, tingin ko lahat naman nakukonsider ko yun. Okay, thank you po. Isa pa po, so sa tingin niyo po, how does mechanical engineering po affect or ini-impact po yung society and paano po ito nagko-contribute sa advancement po sa technology? Ayan. So, actually yung aming, yun, yung field namin, hindi siya talaga na-highlight eh. So, yung mga basic na andun kami sa, yun, kagaya nun, halimbawa, yung electricity or yung power generation. So, para sa atin, ordinary lang to na ano, basic necessity na ano. Pero kami yung team or kami yung engineers na nag-e-ensure na meron tayong sapat na kuryente or na yung kumbaga yung equipment na nagge-generate ng power. Kami yung nag-e-ensure na ano siya, properly running at na-maintain para yun, malis natin yung ganong downtime or yung mawala ng kuryente. So kami ang ano talaga doon. Kami ang nakatutok doon. So even ano, mga kahit sa mga waterworks, yung mga ganon. So kami rin nagdi-design ng mga halimbawa yung ah, actually kahit makita nyo lang yung mga tubo, hindi siya basta pwedeng ilagay mo lang sa certain area na dito lang natin i-install yan. So kami din yung ano siya. So yung mga basic necessities andun kami dun sa process o ng maintaining installation. So kahit paano ah, yun, nakaka-affect or kumbaga kami pa rin yung nakakapagbigay na impact sa society sa ganun simple na mga process. Sige, thank you po. So very helpful naman po siya sa society. Next po. Ayan. So, dadako na po tayo sa ating last two set of questions. Last two questions for set 5 po. So, this category of questions po is more likely for advice for students who wants to be a mechanical engineering. So, alam natin yung isa sa amin, mag-shift na, ganun. So, ayun po. For first question, what advice would you give to students who are considering mechanical engineering po? Ang ma-advise ko lang kasi ano talaga yung mechanical engineering para kasi siyang
training ground eh. Kumbaga, kapag yun yung naging background mo, kahit saan field, or pwede ka kahit saan field eh. So, yun yung, halimbawa, hindi pa na mo alam. Kagaya ko dati, hindi ko pa alam saan ba ako, ano ba yung field yung gusto ko. So, nung nag-mechanical ako, doon ko lang nalaman na, di ito pala yung gusto kong field. Dito pala ako. So, dahil nga yun yung naging profession ko, medyo madali mag-adapt kung saan ka gusto mong field of expertise. So, para sa mga students, so talagang, ayun, yung, lalo na kung yung ang gusto mo ay, kumbaga, hindi ka pa masyado, hindi mo pa alam kung ano yung field na papasukin mo. Magandang training ground yung mechanical. Kasi merong mechanical na gusto mo pala sales. Kahit anong klaseng sales, equipment sales, or anything na field of sales. Ang background, kung ang background mo mechanical, pwede ka. So, yun. Para malayo, pero since yun nga yung ano, then, kagaya nun, kung meron kang license o nakapasa ka, so medyo kung gusto mo naman mag-work under sa government, advantage na yung meron kang license kasi hindi ka na magte-take ng mga extra exams para lang makapasok ka sa ano sa government. So, yun ang mga konting advantages. And then ano din, nung nag-start up ako ng ano, yung company. Actually, yung mga accreditation, minsan may mga tanong eh, ano yung field of expertise mo or ano yung profession mo. So, buti na lang din sa aming lima na nag-set up ng company. Ako lang kasi yung engineer. So, medyo, minsan kasi ganun tinitingnan nila eh. Ano ba hinatapos nito? Ano ba? So, naging ano pa rin, naging na-credit pa rin naman kahit pa paano. So, yun yung maganda ring ano, yun. So, yun. Ayan. So, guys, magandang training ground daw ang mechanical engineering. So, ano pang hinihintay natin? Tara na. Mag-shift na ba talaga, Charis? So, ayan po. Thank you po sa napakagandang advice for students who are considering mechanical engineering. And for the very last questions po, um, with that expertise and experiences po for the past years and after graduating and all, ano po yung most rewarding aspect of being a mechanical engineer and what achievements are you most proud of? Ayun. Ah, kung ang aking mako-consider ngayon, ano eh, since kayo sa medical field, ano, 'di ba kapag halimbawa may pasyente or may lumapit sa inyo or nilapitan nyo, hindi maganda yung pakiramdam niya. So parang once na na-treat nyo na sila, so and then bigla magpapasalamat sila. Halimbawa, thank you dahil yun okay na ang pakiramdam nila, gumaling na sila. So sa amin may ganun din kasi sa field naman namin merong mga businesses or may mga companies na halimbawa yung kanilang line of business merong process na talagang napaka-problemado na iyon ay nagiging cause na bakit sila nalulugi. Parang dahil nga hindi masolusyonan yung ganitong proseso, hindi nila ma-improve, hindi sila makatipid. So, yun yung na ah, parang masarap sa pakiramdam na once na in-entertain ka nila, then pinag-aralan mo ano ba yung kailangan nila, nagawan mo na solusyon, then at the end, yung lalapit sa iyo na magpapasalamat din dahil sa inyong profession, nakakasurvive sila or nare-resolve nila yung mga ah, problems doon sa business nila. So parang yun ganun din. Kaya na-compare ko yun sa
field ng sa medical and then sa amin. So yun lang talaga. Minsan nga kapag meron kami encounter ng mga customer kahit hindi pa sila nakakabayad or hindi pa sila nasa settle na parang wala pa kami assurance na babayaran kami. Since ang passion namin is sira yung equipment, mag-repair, magbigay ng solusyon, nagagawa na namin yun. Pero yun, natutuwa ako dahil ayun, buti natapos na namin yun. Pero biglang maalala namin, teka, parang hindi nga pala na babayaran nga ba tayo or ano tayo. Pero dahil nga yun ang passion namin, once na may makita kami kasing sira na equipment or may mga problema, then nabigyan namin ng solusyon, talagang ano talaga yon, magaan sa pakiramdam. So yun din kasi yung naging reason bakit kami nag-set up or ako nag-set up ng company since napapansin ko hindi na ako nagiging ganun efficient doon sa dati kong pinagtatrabahuhan. Parang yung aking capacity may nagkakaroon ng limitasyon sa loob. So ang ginawa ko kahit medyo mahirap, so napagtulungan namin na what if sabi ko mag-set up na lang tayo. At least freely natin magagawa yung alam namin sa capacity namin na kaya namin magbigay ng ganitong klase ng serbisyo. Which is yun din talaga. So ngayon, naalala ko kahit napaka-stress. Actually, kakarating ko lang din na galing sa work. Magaan sa pakiramdam kasi yun yung passion mo eh. Kung dati, every Monday lang ako gumigising ng maaga, parang 4 a.m. Monday lang ako gumigising ng 4 a.m. Then papasok na ako from dito kasi ako sa Batangas, then pupunta akong Pikutan. Ngayon, nagpasok na kami sa business. Yung ngayon, every day is Monday na. Wala nang oras. Kailangan gumising na maaga. Kung dati, papasok ka lang sa office, pupunta ka sa fieldwork. Ngayon, 5 a.m. pa lang, kailangan makapag-email ka na. Kasi pagdating ng 5 to 7, 7 to 4 kasi nasa field ka na, hindi ka maka-access ng kahit anong paperworks. So, additional na trabaho, pero at the end, makikita mo na marami kang nare-resolve or natutulungan na customers. So, ayun, yun yung nakakagaan pa rin kahit nakapagod. Alam mong mas marami kang natutulungan. So, yun lang. Ayan. So, very inspiring pala. So, more likely hindi lang tinitreat ni Mr. Gerald as a profession ang mechanical engineering, but it's more of like passion talaga, guys. So, ayan, to wrap up this interview po, thank you very much, Mr. Gerald, for Mhm. your time and Okay. considering us na pagbigyan kami sa aming mini interview for our Okay, partial fulfillment project po. So, nakaka-inspire and nagkaroon po kami ng maraming ideas sa inyong field at paniguradong yung mga kasamahan ko rin po yung may natutunan at for sure may mai-share din po kami kapag nag-present na rin po kami sa iba. Yun lamang po and Okay. thank you so much.